This is the challenge to us, mga kapatid. I always say this, read the Bible, pray. Because yung lang dalawang bagay na yon, mga kapatid, yung dalawang bagay na yun would measure who you are in the context of your own salvation. If you don't love praying, if you don't love the Word of God, what do you love? Amenable heart, soil ready for seed. No? Siguro pag nakita niyo yung Matthew chapter 13 verses 3 to 8, more or less alam niyo kung ano yung pinag-uusapan natin ngayong gabi. Tama po ba? The parable of the sower. Yan. Ang maghasik. Okay? So, sige po. Ito po ang ating title, soil ready for seed. Sino pong tinutukoy dito when we say Matthew 13 verses 3 to 8? Ano po yung tinataniman? Doon kasi sa talinhaga ba yan sa Tagalog? Sa talinhaga, mga lupa right? Soil, mga lupa. Pero sa pananampalataya, sino po man tinutukoy dito? Ano po ang tinutukoy dito? Yan, puso. No? Yung puso ng mga mananampalataya or kayo mismo bilang mga mananampalataya ang tinutukoy dito sa soil, dito sa parable of the sower, no? At yung ang gusto nating sabihin, dapat yung soil na ito must be ready for the seed. And what is that particular seed, mga kapatid? Ano ba yung seed na yon? That's the Word of God. So, tanong natin, is your soil ready for the Word of God? Tingnan po natin. So, the parable of the sower, alam nyo po, warns us of the circumstances and attitude of people who receive the Word of God. Jesus Christ talked about circumstances, yung mga kalagayan, mga circumstansya, mga attitude natin, yung ugali natin, na minsan nagiging dahilan para hindi mo absolutely matanggap yung mabuting balita ng kaligtasan, yung gospel message. Okay? Sabi dyan, from bringing forth a goodly harvest. What's expected of us, mga kapatid? Kapag narinig mo ang salita ng Panginoon, kapag narinig mo ang gospel, you have to share it with somebody else. You have to share it with others, kapatid. No? It is a little questionable for Christians who profess to be Christians if you are not sharing the word. Siguro naman, naintindihan ninyo kapag attitude natin yan. Kapag meron tayong magandang bagay na naranasan, anong ginagawa natin? We normally share it with some people, right? Isinishare natin yung ating karanasan. So, ang tanong, if your experience with the Lord Jesus Christ is a very good experience, wouldn't you share it? Di ba dapat? So, meron kayong problema. Tama? May problema tayo because we stopped. Sabi sa Matthew 13 verses 3 to 8, then he spoke many things to them in parables, saying, behold, a sower went out to sow.
ang isang magsasaka lumabas para magtanim, and he sowed, some seed fell by the wayside, sa gilid ng kalye, sa daanan, and the birds came and devoured them. So ito yung unang lupa. Doon bumagsak yung seeds of the gospel. Sabi, and the birds came and devoured them. Some fell by stony places. Hindi ko tatalakayin ngayong gabi yung verse 4, mga kapatid. Nasusunod. Kasi hindi kayo kasama sa verse 4. You believe? Did you accept the Lord Jesus Christ already? As your personal Lord and Savior? Yes? So hindi kayo verse 4. Hindi kayo kasama dyan. So we're not going to discuss it tonight. Kasi doon tayo sa verse 5. Some fell on stony places where they did not have much earth, and they immediately sprang up because they had no depth on earth. That's verse 5. Can you recall a condition na nakakita kayo ng ganitong klaseng mananampalataya? Mamaya explain natin mahigit. Verse 6, but when the sun was up, they were scorched, and because they had no root, they withered away. Verse 7, and some fell among thorns, and the thorns sprang up and choked them. Verse 8, but others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, and some 30. Nasubukan nyo na po bang magtanim sa ganitong klase ng ground, mga kapatid? Ha? Nasubukan nyo na? Magtanim sa... Ano nangyayari? Normally, walang masyadong lupa yan, right? Pero pag nilagay dyan yung buto, mag-sprout ka agad. Uusbong ka agad siya. Pero, mamamatay din ka agad. Tama po ba? That's the stony ground, kapatid. So, tingnan po ninyo yung puso ninyo, because that is the heart being referred to by the soil in this parable. Tingnan po natin yung puso natin. At tingnan natin, am I a stony ground? Alam niyo po ako, mayroon akong 3 prinsipyong sinusunod kapag nagsishare ako ng salita ng Panginoon, ng Gospel. 1, pag hindi tumanggap, isa-isang iniisip ko. 1, maaring hindi sa pamamagitan ko. Tama? O naranasan niyo yan, di po ba? Meron kayong inimbita, meron kayong siniran, walang response. Pero yung kaibigan mo, nag-invite, abay sumama. Hindi para sa iyo. Tama? Hindi ikaw. Pangalawa, hindi ngayon. Pero ang tanong, kailan? Diba? Hindi ngayon. Maaring, who determines kung kailan ka tatanggap at kailan ka tatawagin? It's not you. It's the Lord. Because you did not choose the Lord. He chose you. Hindi mo siya pinili. Pinili ka niya. I might have shared the Word of God with you, the Bible with you, or the message of salvation with you. But the power to convert you does not belong to me. Galing yan sa Panginoon. Yung kapangyarihang maging mananampalataya ka, hindi yan doon sa nagsishare ng salita ng Panginoon. Galing yan sa Panginoon. In-explain ng Panginoon sa 20:21, sabi niya, but he who received the seed on stony places, this is he who hears the word and immediately receives it with joy. Ito yung, wow, why? Because you don't rely on what you feel when you hear the word of God. You rely on the truth of the word. Sabi niya, yet he has no root. Masaya ka. Pero hanggang dun ka lang sa saya. Pag dumating na yung hindi masaya, nasan ka na? Think about your heart, mga kapatid. It is you. You have not known God yet so much. Pag ikaw ito, hindi mo pakilala ang Panginoon. So think about it. So if we are not rooted in the teachings of the gospel and regular in its practices, you see, hindi lang nagbabasa ka ng salita ng Panginoon.
ginagawa mo ang sinasabi ng Panginoon. So this one side of the coin is reading the Word. The other side of the coin is doing the Word. If you just simply read the Word without doing the Word, it doesn't profit you at all, mga bro. Wala kayong pakinabang dyan. So thorns, sabi, the cares of this world and deceitfulness of riches. There is nothing wrong with riches, my mga brothers and sisters. Brothers, no. Walang mali sa kayamanan. Wala, mga kapatid. Anong mali? Sabi niya, and some fell among the thorns, and the thorns sprang up and choked them. Sa interpretation ng Panginoon, this is referring to the riches. The deceitfulness of the riches. Sabi, the cares of the world, sabi ng Mark chapter 4, verse 19, the cares of this world, the deceitfulness of riches, and the lusts of other things. But think of the Lord Jesus Christ. Think of Him. Everything that He did in this world is to glorify the Father. That's what we're going to do. And that's what's expected of us by the Lord. You see, God would answer your prayers because He loves you. And when He answers your prayers, tumatalikod naman kayo sa Kanya. Klase kayo. Huwag ganun. Huwag ganun, mga bro. No? The Lord would answer your prayers. But when He answers your prayers, make sure hindi nyo siya iisan-santabi. I don't know God's plan sa buhay niya, mga kapatid. But what I know is that we are bound, if we believe in the Lord Jesus Christ, to suffer just like Jesus Christ. Because He is the model of service, mga bro. So we are overcome by the cares of this life when we are paralyzed by the fear of the future. Sa mga tatay, normal yan eh. Isipin yung bukas. Tama? Normal yan sa atin eh. May pinag-aaral tayo. Tama? Kailangan nating magsikap. Pero isang bagay ang dapat nating matutunan. Though we do that, we try to prepare for that, isang bagay ang dapat nating matutunan. You don't know tomorrow. Fell into the ground, a good ground, and brought forth fruit. Now, I would like to believe most of you are like this. Verse 8. But others fell on good ground and yielded a crop, some 100-fold, some 60, some 30. Tanong natin, how can we prepare ourselves to be that good ground and have that good harvest? Sagutin na natin para masaya. Sabi ng Panginoon, sa Luke chapter 8 verse 15, Jesus explained that the good ground are they which in an honest and good heart, having heard the word, keep it and bring forth fruit with patience. How do you bring out fruit? Keep the word. That's how simple it is, mga kapatid. It doesn't require any master's degree. Just reading and keeping the word. Ibig sabihin, you read the word, what the word tells you, do it. That's keeping the word. We achieve this by what? So sabi na, how do you walk up, build up and walk in the Lord, or in the word of the Lord? We achieve this by praying, by scripture, by reading, by serving. Mas masaya kung kasama ka namin dito sa COD Islam Men's Ministry! Welcome na dito, bro! Kung napanood mo ang video na to at umabot ka hanggang dulo, inaanyayahan ka namin bro. Welcome na welcome ka dito tuwing Miyerkules, alas 5:30 ng hapon. Kita-kits tayo bro!